Di po ba? Pero salamat sa Diyos ay narito ka. Alam natin ang ating paglilingkod ay hindi madali. Pero salamat sa Panginoon ay ikaw ay narito at nagpapatuloy. Hello, church. Bakit po? Dahil sa biyaya at kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos sa iyo at sa akin ay ayaw ng Panginoon na ito ay malalagpasan ka. Amen? At ang gusto ng Diyos ng kanyang pangako ay ma-accomplish sa buhay mo. Hello, church? Ang pangako ng Panginoon, gusto niya ito ay mangyari sa ating mga buhay. Kaya yung dati nating mga pagluha, amen? Ano po ba yung ating mga pinagpuhunanan na mga luha sa ating Panginoon? Di ba ba? Yung ating mga pagsunod at pagpapasakop sa Panginoon. Alam niyo po ba yung pagtatanim ng may pagluha? Kasi sabi niya, those who sow with tears, sabi niya po gano'n, will reap with songs. Kaya napakahalaga ito, mga kapatid sa Panginoon. Sabi niya, ano po ba yung sabi niya? Sow in tears. Yung sinasabi niya, nagtatanim na lumuluha. Ito yung seed na tinatanim natin sa Panginoon. Yung mga bagay na kung saan ay ayaw nating gawin, mga bagay na alam natin na hindi natin kayang gawin kung saan ng sarili natin. Pero, ano po ang nangyari? Anong ginagawa po natin? Ito ay ating nilalabanan, ito ay ating nire-resist, ito ay ating ino-overcome para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Hindi po kaya madali, no? Nang tayo ay masasaktan. Simplihan na lang natin, ito nga lang, tuwing Sunday, kapag tayo ay nakakarinig ng mga pangangaral, na po patungkol sa pagdidisiplina, pangangaral patungkol sa pag-aalay ng mga puso, pangangaral na patungkol sa mga pagkukurek. Di po ba nasasaktan tayo? Minsan sumasama ang mga loob natin sa ating mga leading, sumasama ang ating mga loob sa ating mga pastor. Kung kaya minsan ginagawa natin ang ating mga bilang pagganti, hindi tayo dumadalo sa church gathering. Lahat ng mga sinasabi ng ating mga pastor ay sinusuway natin. Hindi po ba? So, ibig sabihin, doon pa lang po ay napapatunayan na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi madali. Kailangan po natin tataliman ng pagluha. Amen? Pagluha na kung saan ay buong puso natin pagpapakumbaba sa Panginoon. Hinihingi natin ang tulong ng Diyos na ang lahat ng ating mga kahinaan ay kaya nating malagpasan. Ang lahat ng ating naririnig na mga pangangaral ay kaya nating tanggapin. Kahit masakit man ito, sapagkat alam natin na magbubunga ito ng kagalakan. Amen? Magbubunga ng kagalakan. Kaya ikaw na nagsimula sa Panginoon, kung ang seed o yung binhi na yung itinanim ay nag-umpisa ng pagluha, ang pag-aani mo ay ang kagalakan. Amen? Kaya po, bigyan po natin ng pamagat, God will turn your sorrows into joy. Amen? Kaya sa paglilingkod, hindi puro iyak eh. Sa paglilingkod, hindi puro hirap. May pangako ang Diyos sa iyo. At ito na po yun. This is now the season. Ito na yung season. Ito na yung promise ng Lord na it will accomplish to us. Ikaw na nagtanim ng pagluha sa paglilingkod sa Panginoon, na kahit hindi mo kaya, pinipilit mo magiging kayanin dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Kaya lumuluha tayo. Hinihingi natin sa Panginoon na tayo ay tulungan, palakasin, patatagin. Palaguin tayo sa ating spiritual na pamumuhay upang sa gayon tayo po ay makapanatili. Amen? Sa ating Panginoon. So, sabi po, so
in tears. Ano po ibig sabihin yan? Kapag po tayo ay nagtatanim na mayroong pagluha, to go against everything your flesh wants you to do during a difficult time. So ito yun, yung pagtatanim natin ng may mga pagluha. Ito yung nilalabanan natin, yung gawa ng ating mga laman. Hello, church? We go against everything your flesh wants you to do during difficult time. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na hindi, ganito na lang talaga ako eh. Ang hirap-hirap gawin yan. Hindi mo na ako kayang paluhin. Hindi po ganun. Kasi sabi nga ito po, kung iyaan po ay tinataniman natin ng seed of tears, diba yung tinataniman natin ng pagluha, hindi po pwede na hindi tayo mag-o-overcome. Ma-o-overcome natin. Bakit? Kasi nga, sabi nga, hindi naman sa ating ganang lakas. It is not our might, it is not our power, but by the Spirit of God. Amen? Ito po yung mga bagay na to. So in this season, we will reap the seed we sow in tears, carrying with songs of joy. Sino po dito yung excited na? Itong season na to, this new year. Amen? Ito na yung season of reaping. Amen? You will reap. If you sow with tears, then you will reap with songs of joy. Nalagay ko na ba yung pamagat? Nalagay na natin. So the title is, God will turn your sorrows into joy. Ano man yung mga pagluha natin noon, ano man yung mga pag-iyak natin ngayon noon, pwede bang iniyak mo ba yung iyong asawa? Iniyak mo ba yung mga mahal mo sa kabuhay mo? Iniyak mo ba yung kapatid mo? Iniyak mo ba yung mga kamag-anak mo na sila man ay makakakilala sa Panginoon? Sila man ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos? Iniyak mo ba sila? At nandoon, nakita mo rin naman yung pagtugon ng Diyos? Hello, sino po dito? Na nagkaroon ng pag-iyak sa kanyang mga mahal sa buhay na sila man ay makakakilala sa Panginoon, pakitaas ang kamay. Yan, salamat sa Panginoon, palakpakan po natin ang Lord. Amen. Sino po dito yung umiiyak? Umiiyak siya sa Panginoon dahil gusto niya magiging kabahagi sa ministeryo ng Diyos. Lord, gusto ko magiging tapat sa pagbibigay. Lord, gusto ko, Panginoon, magiging kabahagi ako sa pagtulong at paggawa-gawa sa ministeryo mo, Panginoon. Lumuluha at umiiyak siya sa kabila ng kanyang kawalan. Sa kabila ng kanyang kawalan, walang kakayanang magbigay. Pero umiiyak siya dahil ang kanyang puso ay gusto makabahagi sa gawain ng Diyos. At tinugon naman ng Panginoon, pakitaas mo ang kamay. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Kaya ito po yun yung mga pagluha natin, yung ating mga pag-iyak. Amen? Hindi na naig yung ating mga sariling gusto. Hello, church? Bagkus yung gusto at ang layunin ng Panginoon ay nangyari sa ating mga buhay. Sa nais ng Diyos na dapat nating gawin bilang isang Kristiyano. Kung kaya naman, dahil ikaw ay magtanim ng pagluha, ng mabuting binhi, ito po ngayon yung pangako sa atin ng Lord in verse 6. Ano po sabi niya doon sa verse 6? And those who go out weeping, sabi niya, ang umalis na lumuluha, na may dalang binhi na itatanim ay babalik na masaya, na may dala-dalang mga ani. Praise God. So sabi po dito, alam niyo po, ito, kung titignan po natin yung verse na to, sabi niya, yung binhi na itatanim ay babalik na masaya at may dalang mga ani. Ano po ba yung binhi? So kung nagtanim tayo ng binhi ng pag-ibig, aani din tayo ng binhi ng pag-ibig. Maraming magmamahal sa iyo. Kung ang binhi na itinanim natin sa pagluha ay pagmamalasakit natin sa ating kapwa Kristiyano at sa maraming tao, aani ka rin. Amen? Ng kagalakan. Amen? Ng, ano po yung binhi? Ng pag-ibig, pagmamahal, sakripisyo.
Yun din po yung ating aanilin. At kalakip po noon ay ang mga pagpapala mula sa Diyos. Hello, church. Sino po dito? Gusto ko po makita ang mga kamay. Sino po dito yung marami na siyang itinanim ng pagluha para sa church, para sa kanyang ministry, para sa Panginoon? Gusto ko po makita ang mga kamay. Mga maraming pagluha na, Panginoon, ito po ako, gusto ko po maging tapat sa iyo. Yeah. Hello? Yun. Salamat sa Panginoon. Kaya po ngayon po natin maiintindihan kung paano po pagtatanim ginagawa natin. Kung paano po tayo, anong binhi na itinatanim natin sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Dahil ito ang pangako sa atin ng Diyos. Amen? Ikaw ngayon ay sisigaw ng may buong kagalakan. Amen? Sisigaw ka sa tuwa. Dala-dala mo yung ani ng binhi na iyong itinanim. Praise the Lord. Parang kunti lang yung nakasmile. Kunti lang ba yung nagtanim? Paano yung mga hindi nagtanim? Kaya ito yun. Diba? Makikita talaga kung paano po tayo nag-aanay. Diba? At mayroon po tayo ngayong tatlong bagay. Amen? Sa ating mga paglilingkod, marami po tayong mga pagluha. Ano po? Na itinanim. So, number 1, bigay po natin. In this season, we will reap the seed we sow in tears carrying with songs of joy. Ano po yung number 1? That God will turn your sorrow into joy. Seeds of sow with tears turns in abounding joy. Praise God. Abounding joy. So, pag sinabi po natin abounding joy, ito yung kagalakan na kung saan ay umaapaw sa'yo. Di ba? Hindi mo, ang tawag nito, hindi mo kayang itago. Amen? Yung kagalakan na to, bakit? Kasi yung joy na ilagay sa atin ng Lord. Bunga ng iyong pagtatanim. Kung ikaw ba ngayon ay mayroong kagalakan, ito yung bunga ng iyong pagtatanim. Na kung saan ay yun ang pag-aanay. Kaya season of reaping. Amen? So, joy, seed of sow with tears, storm in abounding joy. Turns in abounding joy. Lagyan po natin ang ating text verse, Psalms 30 verse 5. Then, 16:22. Then, tingnan din natin ang 24, then Isaiah chapter 9 verse 2. So, sabi niya, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Hello? So, ito po yun. Saglit lang. Kung mayroon ka mga tiisin, sabi niya, hindi yan magtatagal. So, don't worry. Be happy. Amen? Hello, church. Sa ating buhay, hindi natin minsan naging maiwasan. Mayroon tayong mga pasakit. Diba? Pero sabi nga, hindi ito magtatagal. Amen? Kaya, abounding joy. John chapter 16 verse 20 to 24. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, iiyak kayo't magdadalamhati sa mangyayari sa akin, pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay mapapalitan ng kagalakan. Next verse. Katulad ito ng isang babaeng naghihirap dahil malapit ng mga anak. Pero pagkasilang ng sanggol, nakakalimutan na niya ang lahat ng hirap dahil sa kagalakan, sapagkat naisilang na niya ang sanggol dito sa mundo. So alam niya, makaka-relate yan yung ating mga nanay. No? Ito yung patungkol sa pagtatanim. Next. Ganyan din kayo, nalilungkot kayo ngayon, pero magagala kayo sa araw ng magiging. Na magkita tayo muli at walang sinumang makakaagaw ng inyong kagalakan. Sabi niya, no one will rob you of your joy. Bakit? So you also have sorrow now, but I will see you again. Your hearts will rejoice, and no one will rob you of your joy. So this is an abounding joy.
Hello, church. Wala nang makakaalis pa ng kagalakan na ibinigay sa iyo ng Diyos dahil sa iyong pagtatanim ng mayroong pagluha, pagtatanim ng mayroong pagsakripisyo, paglilingkod sa Panginoon ng mayroong pagtitiis. Kaya sabi niya, eto na ngayon yung season mo. Hindi ka na malulungkot. Amen? Kaya sabi niya, walang makakaagaw ng iyong kagalakan. Verse 23. Ano po sabi niya? Sa araw na iyon, hindi niyo na kailangan humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Wow! Mark this, people of God. Sabi niya sa panahon iyon, sabi niya, hindi niyo na kailangan humingi sa akin. Sabi niya po ganon. Nang kahit ano, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Next. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang iyong kagalakan. Until now you have asked for nothing in my name. Ask and you will receive so that your joy may be complete. Kaya church, sa season na to, ikaw na nagtanim. Alam mo yun, kung ano yung seed na itinanim mo. Kaya ikaw, entitled ka mag-claim. Amen? Entitled ka na mag-claim. Isa ka sa pwedeng mag-claim dahil kung alam mo na ang nagtanim ka ng pagluha, then sabi ng Lord, you will reap in songs of joy. Kaya po sabi dito, ano man ang iyong hihingiin sa pangalan ni Jesus ay ibibigay ng Diyos. Amen? So the word ano man, ano po sabi niya? Sa 23 na. Sabi niya, in that day you will not ask me anything. I assure you, anything you ask the Father in my name, He will give you. The word anything there. Sabi niya, anything. Ask anything. Sabihin mo sa iyong katabi, ask anything. Amen? Kaya humingi ka ngayon, wala ka nang gagawin. Amen? Kung hindi, humingi. Yes, amen. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka hihingi sa katabi mo. Amen? Hindi ka hihingi sa tao. Ang sabi po dito, hingin natin sa pangalan ni Jesus. Hello, church? Kaya sabi niya, kaya kayo wala eh. You receive nothing because you ask nothing. Wala kayong natatanggap kasi hindi naman kayo humihingi. Sabi po nito, kaya abounding joy, ang gusto ng Panginoon, ang promise ng Lord sa atin is an abounding joy. Kagalakan na sobra-sobra. Kaya ito po sabi ng Diyos, humingi ka at ibibigay ko sa iyo. Diba? Anything. Hingin mo ang anumang ibig mo. Na hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ibibigay ng Diyos anumang bagay na hinihiling natin. Amen? Then Isaiah chapter 9 verse 2. Ang sabi po dito, nabubuhay sa kadiliman ng mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit na nasa kadiliman sila at natatakot, mamamatay, maliliwanan din sila. The people walking in darkness have seen a great light. A light has dawned to those living in the land of darkness. Sige, yun na lang po yung hanggang dyan sa John chapter 16 na tayo. So God, Isaiah chapter 9. 19. You have brought them abundant joy and great rejoicing. They rejoice at the harvest. Ito yung aking salin dyan. Sa Isaiah chapter 9 verse 2. So pag sinabi po natin abounding joy, ano po yun? It is a great joy. Di ba? Biruin mo,
church, ang pangako sa iyo ng Diyos, ang instruction sa iyo ng Panginoon. Hingin mo ang anumang ibig mo. Hingin mo ang anumang gusto mo at ibibigay sa iyo ng aking Ama sa pangalan ko. Sabi po ni Jesus Christ. Eh, ano po yung ating i-worry? Hello, church. Kaya ngayon, wala nang taga si GCF, JTJ na nakasimango. Bakit po? Ito na yun, papalitan ng Lord ng kagalakan. Amen? Yung hirap mo noon, ginhawa, ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yung kakapusan natin noon, ano po ang gagawin sa atin ng Lord? Multiplication. Abounding joy. Kaya sabi niya, hingin ninyo, bakit ano po ang purpose ng Lord? Hingin ninyo ang inyong maibigan at aking ipagkakaloob sa inyo upang malubos ang inyong kagalakan so that your joy may be full. Amen? Kaya tayo, lahat ng ginawa mo sa church, nag-invest ka para sa spiritual growth mo. Ano ba yung nag-invest ka sa spiritual growth mo? Uma-attend ka ng convention, pumupunta ka kapag mayroong meron tayong mga don't watch, ano pa, meron tayong revival, pumupunta ka. Yun po yung sinasabi natin, nag-i-invest tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya sabi niya, ito na yung season of reaping. You will reap abounding joy. Great joy. Hello, church. Number 2. Yan, madali lang tayo. Tatlo lang yan. Seed of sow with tears turned in abiding joy. Kanina po ay abounding. So pag sinabing natin abounding joy, it is a great joy or abundant joy. No? Kaya sabi niya, so that your joy may be complete. Amen? Kaya ngayon, hindi mo na, huwag ka nang mag-aalala dahil may pangako na sa iyo ang Diyos. Huwag ka nang malungkot dahil may pangako sa iyo ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ask anything in my Father, sabi niya ganun, in my name. Humingi kayo sa aking Ama sa pangalan ko at ibibigay ko upang malubos ang iyong kagalakan. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nagagalak na yan, kung marinig na yung salita na yan. Alam niyo, church, kung hindi natin hahakbangan ang salita ng Panginoon, then you will never be experience the joy. A joyful spirit. Hindi ka magkakaroon ng kagalakan. Bakit? Kasi ano po ba ang kabaliktaran ng kagalakan? Ang kabaliktaran ng kagalakan, ano po yun? Kalungkutan. Kalungkutan dahil saan? Sa pagre-reklamo. Puro na lang ganito ang buhay. Nagsimba naman ako, wala nang pagbabago. Pareho lang din, kaya dito na lang ako. May mga ganun. Hello? Sabihin mo sa iyo katabi, bago na tayo. Diba? New season na. Season of reaping na tayo. Kaya kung magandang binhi na itinanim natin ng mga nakaraang taon, then you will reap with great joy. Amen? You will always rejoice. Amen? Lagi ka magagalak. Number 2. Seed of soul with tears turned in abiding joy. Isaiah chapter 45, verse 6. Yan, sabi niya, who will you compare me or make me equal to? Who will you measure me with? So that we should be like each other. Kanina ninyo ako mahihalin tulad. Mayroon pang katulad ko. Sabi ko ganon. So, hindi po natin mahihalin tulad ang Diyos sa ano pa mga bagay. Amen? Sabi nga na isang kanta, He is more precious than any diamonds. Higit pa siya sa ginto. Kaya wala po tayong maihahambing sa ating Panginoon.
yung abiding joy na binibigay niya sa atin. Yung kagalakan na nasa mundo, pansamantala lang po yan. Hello? Sa anak mo, aasa ka, nandoon ba ang kagalakan sa anak mo? Nandoon ba yung kagalakan sa asawa mo? Nandoon ba yung kagalakan sa mga mahal mo sa buhay? Yan po ay pansamantala lang. Makita mo rin yung asawa mo nag-chat-chat, nag-text at mga kung ano-ano mga ginagawa, di ba naiinis ka na, nawawala na yung kagalakan mo. Hello? Di ba? Hindi ka mabigyan ng inumin ng asawa mo, hindi ka maasikaso, di ba naiinis ka na? Di ba wala yung kagalakan sa ating mga kung kami-kami niyo pa man. Yung abiding joy ay mula lang sa ating Panginoon. Amen? Abiding joy. At sa mga bagay na ating itinanim. Hello, church? Sabi po ng Psalms 126 verse 5, we will reap a songs of joy. Yun po yun. God will turn your sorrow into an abiding joy. Kagalakan na kailanman ay hindi na ito matatapos. Sabi niya, your sorrow will be over. Tapos na yung ating pagdadalamhati. Tapos na yung ating mga pagluha. Hello, church? Di ba ba? Bakit? Dahil sa seed. Dahil sa ating mga itinanim. Kaya, naranasan natin, nagkaroon tayo ng kagalakan dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Amen? Abiding joy. Yung ating kagalakan is Jesus Christ. Amen? Wala akong kami-kanino. Yan, pwede yan. Yung kagalakan natin na dyan sa ating mga mahal sa buhay. But most, yung abiding, alam niyo po yung pag sinabi natin abiding joy, diba? Nasa sa atin na yun. Kaya diba sabi niya, no one can rob it. Walang makakapagnakaw nito sa'yo. Amen? Yung kagalakan na mula sa Panginoon dahil yan, it is you and God. Amen? It is what you sow. Ano man yung ating mga itinanim, yun yung bunga ng ating kagalakan. That's why we will shout and sing for joy. We will shout for joy. Amen? Dahil po sa mga itinanim po natin sa ating mga paglilingkod na kung saan ay ating napagtagumpayan. The church. And last, number 3. Seed of soul with tears turn in abiding actually. Number 3. Seed of soul with tears turn in an everlasting joy. Yan. Kung ang binhi na itinanim natin ng may pagluha, ito ay magbubunga ng everlasting joy. Amen? Isaiah 60 verse 20. Ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi nalulubog kahit kailan. At mawawala na ang iyong mga pagtitiis. Amen? Your sun will no longer set and your moon will not fade. For the Lord will be your everlasting light. And the days of your sorrow will be over. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. The days of your sorrow will be over. Kung ang inyong araw ng mga nakaraang mga taon, ang araw natin ay puno-puno ng hinagpis, puno-puno ng kalungkutan. Pakitaas mo yung malungkot.
Yan, tatlo. Yan. Ngayon, sabi ng Lord, ito ngayon, sabi niya, mawawala na ang iyong mga pag-ibig. Sabi niya, and the days of your sorrow will be over. Why? Because God gave us an everlasting joy. Amen? Everlasting joy. Hanggat nandiyan ka sa Panginoon, hanggat gumagawa ka ng nasa kalooban ng Panginoon, still you will experience everlasting joy. Amen? Dahil sabi nga, di ba? The joy, ano? The joy of the Lord is my strength. Amen? Sabi ko ng isang alin. The joy of the Lord is my strength. At dapat ito po yung magiging buhay natin this season, this new season, this 2024. Hello, church. Gusto po natin magiging masaya ang buhay natin. Di ba? Ito yun. Hanapin natin lagi ang presence ng Lord. Huwag po tayong lumayo. Amen? Sa presensya ng Diyos. Dahil sabi ang pangako sa atin, tingnan nyo ang ganda ng verse 6. Sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi niya, ang umaalis, pakilagay mo na, ang umaalis ng mayroong pagluha, sabi niya, at dala-dala, pakilagay mo na mo, ang umalis na lumuluha na may dalang binhi na itatanim ay babalik na masaya, na may dala-dalang mga ani. Kaya huwag po tayo. Amen? Dapat lagi po tayong may mga binhi tayong laging itinatanim ng Panginoon. Amen? Gusto po natin ang everlasting joy sa Panginoon po natin. Amen? Masusuntunan. Amen. Sabi po, ibabalik. Yung dala nating binhi na itatanim ay babalik na masaya. Kaya it will depends, no, on what kind of seed you sow. Dito po ay mababase kung anong binhi ang ating itinatanim. Alam niyo yung binhi ng pagluha. Ano doon yung puso natin na kung saan ay tawag doon yung mayroon siyang seryosong puso. Yan. Na kung saan ay pinipilit natin na masunod. Amen? Ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At ito nga po, yung pagtatanim, pagkatapos natin magtanim, kaya kinakailangan natin ay mag-ingat tayo sa binhi na ating itinatanim. Hello? Kasi kung anong binhi, kung ang binhi natin ay hindi quality na itinatanim, aani ka rin ng hindi quality. Hello, church? Ano po ba yung ibig kong sabihin? Halimbawa, pumunta ka ngayon sa church. Magpa-praise and worship. Panay ang hikab mo. Di ba ba? Nasaan ang joy doon? Uuwi ka rin ng talunan. Uuwi ka rin na pagdating sa bahay mo, tulog. Maghihintay ng wala. Bakit? Kasi yun ang seed na dala-dala natin eh. Are you with me, church? Kasi yun yung seed na itinatanim natin. Kaya, wala tayong inaani. Kaya sabi ko, be careful. Ingatan po natin kung ano yung seed. Sa bawat ating pagtanim, ingatan po natin kung ano yung seed na ating mga itinatanim. Dahil sabi nga po, ito yun. Aani tayo. Kung may quality na binhi yung ating tinatanim, aani tayo ng kagalakan. We will shout of joy. Sisigaw tayo ng mayroong kagalakan.
Talagang sabi nga, nag-a-abound, umaapaw yung ating kagalakan dahil po sa mga binhi na ating mga itinanim. Hello, church. Kaya alam niyo, maraming mga Kristiyano, ano po, darating na lang ang Diyos. Di ba? Hindi mo alam kung mararapture pa sa itsura niya o hindi. Ang totoo po yun. Di ba? Parang ano mo, kahapag-hapag. Kapag nakikita mo. Kaya ito po, alam niyo po, church, yung ating paglilingkod na to, hindi po ito biro. Ito ay kasama ng ating pagtatanim, yung pagpupunta natin sa church. Hello? Pagpupunta natin sa church, kasama po ito ng ating pagtatanim. Isa ito sa ating binhi. Na kung saan, ay ano po, mag-aani din tayo dito. Kaya kapag nandiyan tayo at patuloy tayo mag-e-expect mula sa Panginoon, mag-aani din po tayo kung ano yung i-expect natin sa Lord. Yun din naman ang ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi pangako na po yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, church, hayaan po natin that this new season, your sorrow will turn into joy. Hayaan mo na yung kapighatian, hayaan mo yung kalungkutan mo, diba? Ay palitan ng Diyos ng kagalangan. At sabi nga po, dito pa ako magtatapos, sabi po ni St. John Paul II, sabi niya, sa ating conclusion, joy is the infallible sign of God's presence. Diba? Ito yung bagay na kung saan ay makikita natin, no? Patunay. Ang kagalakan ay patunay na ang Diyos ay nasa sa atin. Amen? Kaya kapag tayo ay laging natutuwa, lagi tayong nagre-rejoice, lagi tayong masaya, isa lang pong bagay dyan na pinapatunayan sa atin na ang Diyos ay nasa sayo, ang Diyos ay nasa sa atin, sapagkat ang kagalakan ay ang Diyos. Amen? So, lahat po tayo ay tumayo sa pagkakataon po ito.